Another day, another gala! Hello madlang people, mabuhay! Welcome to another vlog! And for today's video, syempre gagala na naman tayo. Nandito ako ngayon sa may Plamondon Metro dahil pupunta tayo sa isang destinasyon na i-explore natin for today. Yan ay ang Montreal Metro Station. So tara, sabay-sabay na tayong mamasyal! Napaka-convenient talaga ng public transport dito. In just few minutes, makakarating ka na kaagad sa destinasyon mo. Actually, hindi mo kailangan mangamba na mawawala ka dahil sa loob ng tren, meron ding nakapaskil dyan na mapa. And in less than 25 minutes, nakarating na kaagad tayo sa Montreal Metro Station. At pagkalabas nga natin, sobrang lamig at sobrang hangin. At yan nga makikita natin sa bungad, ang kanilang bibliothèque or library in English. At dahil need daw ng washroom ng aking kasama, kaya naman dali-dali kaming pumasok dito sa kanilang library. Ang ganda sana magbasa ng mga libro dahil meron akong kasamang bata. Yun nga lang, in French. Paano ba yun? Kaya nag-ikot-ikot na lang muna kami dito habang naghihintay. Baka sakaling meron akong makita mga libro na in English. Yun nga lang, unfortunately, parang puro in French naman lahat. Heto't nabuhayan nga ako ng loob dahil gusto ko malaman kung ano nga ba mga pasok sa Guinness World Records 2024. Yun nga lang, in French din. Kaloka! Ayan na nga sa tapat ng library, makikita mo ang metro station. At dahil napalampas na namin ng bus nung nasa loob kami ng library, nag-decide na lang muna kami na maglakad-lakad around the area. Sabi namin, hihintay na lang namin ang bus sa ibang bus stops. Total naman, every 2 blocks ay merong bus stop dito. Bus number 11 ang kailangan nating hintayin para makapunta tayo dun sa destinasyon na sinasabi ko sa inyo. Actually, from the metro station, hindi nyo na kailangan maglakad dahil dun sa harap lang nito, pwede na kayo kaagad sumakay ng bus number 11. Kaya lang, alam niyo naman, lagi tayong aligaga, kaya nag-decide kami na maglakad na lang ng maglakad. O diba, at least madami tayong nakita sa mga paligid-ligid. And finally, nasalubong na rin namin ang bus number 11 na magdadala sa atin sa Mount Royal Park. Excited na ba kayo? If you're planning a trip to Montreal and want to experience the breathtaking views of the city skyline, then a visit to this prominent landmark is a must. Actually, ang daming ways para makapunta ka dito. Pwede kang mag-hike or pwede kang mag-bike. Pwede ka rin mag-bus katulad ng ginawa namin or pwede ka rin mag-taxi or gamitin ang inyong private car. Doon kami bumaba sa harap ng Mount Royal Cemetery where you can enjoy a peaceful walk pero hindi doon yung destination namin. Kaya tumawid kami at naglakad-lakad. Ayan nga't nakakita pa kami ng mga angki-cute na squirrels. This destination is really worth exploring. At ang maganda pa dito sa way na tinatahak namin, hindi masyado nakakapagod ang paglalakad dahil hindi siya matarik. Yun nga lang, medyo madulas dahil sa snow, kaya ingat-ingat lang. Finally, nakarating din tayo at kung medyo nilalamig ka na, pwede ka munang pumasok dito sa place na ito para magkape o di naman kaya mag-washroom, mag-retouch or mag-change ng outfit for picture taking. Or kapag kasama naman ng barkada or pamilya, ang lawak ng area para makapagpahinga or para makipagmaritesan. Wow! This is an experience you don't want to miss. According to my research, alam niyo ba that this place stands at an elevation of approximately 233 meters or 764 feet above sea level? From this height, you'll be able to enjoy the beautiful panoramic view of Montreal and its surroundings. Kahit sino pang kasama mo, mapabebe, barkada or family, or kahit me time lang, perfect talaga ang destination na ito. At bukod pa dyan, budget-friendly dahil walang admission fee. Ang bongga, hindi ba? O, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na gala. Like and follow!